Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Mula sa libingan hanggang liwanag. Tahimik ang gabi. Ang mga bato sa libingan ay malamig, mabigat, at tahimik. Walang ingay ng mundo, walang kasiyahan, walang dalaw. Ang mga disipulo ay natatakot, nagtatago sa dilim. Ang katawan ni Jesus ay nakalagay sa sarkopago, balot sa lino, nakatago mula sa mata ng lahat. Sa labas, ang buwan ay sumisiklab sa kalangitan, ngunit ang liwanag nito ay mahina. Ito ang pinakamadilim na oras, hindi lang sa libingan, kundi sa puso ng sangkatauhan. Ang kamatayan ay tila panalo, ang pag-asa ay tila nawala. Sa bawat paghigop ng hangin sa gabi, ramdam ang bigat ng kawalan. Ang mga ngiti ay nawawala, ang mga pangarap ay nagiging abo. Ang bawat puso ay nagtatanong, paano kung ito na ang wakas? Ngunit sa gitna ng dilim, may tahimik na pangako. Isang pangakong hindi nakikita sa mata ng tao, ngunit nakaukit sa plano ng Diyos. Ang bawat patak ng luha sa Jerusalem ay bahagi ng mas malawak na kwento, isang kwento ng buhay na hindi matatapos sa kamatayan. Ang mga disipulo ay nagtataka. Paano ang kanilang guro, ang anak ng Diyos, ay matatapos na sa ganitong paraan? Ang bawat salita niya, bawat himala, bawat turo, tila napunta sa hangin. Ang takot ay kumakain sa kanila, nagiging kulungan ng pag-isip. Ngunit sa kabila ng lahat, may munting liwanag na nagmumula sa puso ng ilan. May pangunawa na ang lahat ng nangyari ay may dahilan, kahit hindi nila lubos na naiintindihan. Sa unang bukang liwayway, may kakaibang liwanag sa silangan. Hindi gaya ng araw na pumapawi sa dilim ng gabi, kundi isang liwanag na nagmumula sa kalangitan mismo. Ang bato sa libingan ay natanggal. Ang mga panakip sa lino ay naiwan, ngunit walang katawan. Ang libingan ay bakante, ang kamatayan ay natalo. Jesus ay nabuhay. Hindi lang ito simpleng pagkabuhay mula sa kamatayan, kundi pagkabuhay ng pag-asa, pag-ibig, at pangako ng Diyos. Si Maria Magdalena ang unang dumating sa libingan. Naglakad siya sa maagang liwanag, dala ang pangungulila at luha. Ngunit sa pagbukas niya ng libingan, nakita niya ang hindi inaasahan. Ang linen ay nakalagay sa tabi, ang katawan ay wala. Isang anghel ang nagpakita, nagsabing, "Huwag kang matakot. Siya ay nabuhay. Hanapin mo ang kanyang mga salita at magalak ka." Ang takot ay napalitan ng pagkamangha. Ang lungkot ay napalitan ng tuwa. Ang kamatayan ay napalitan ng liwanag. Hindi agad naniwala ang iba. Naglalakad sa dilim, nagtataka, at natatakot. Ngunit si Jesus ay lumitaw, hindi sa takot, kundi sa kapayapaan. "Kapayapaan sa inyo," sabi niya. At sa mga salitang iyon, ang puso ng bawat disipulo ay nag-iba. Ang takot ay napawi, ang pagdududa ay napalitan ng pananampalataya. Ang buhay ay nagbukas muli, isang bagong simula para sa lahat ng naniniwala. Hindi lamang pagbuhay mula sa kamatayan ang nangyari. Ito ay tanda ng higit pa. Pag-asa sa gitna ng kawalan. Pag-ibig na hindi nasusukat ng sakit. Panalo laban sa kasalanan at takot. Ang bawat sakripisyo sa krus ay nagbunga ng liwanag, isang liwanag na nagbibigay daan sa bawat pusong naghahanap. Ang tunay na diwa ng pagkabuhay ay hindi lamang sa araw na may bulaklak at masiglang selebrasyon. Ito ay sa mga sandali ng katahimikan, sa mga luha ng pangungulila, sa mga oras ng kawalan ng pag-asa. Kapag nauunawaan natin ang sakripisyo at pagkabuhay ni Jesus, nauunawaan natin ang kahalagahan ng pagsisisi at pagbabago. Pagpapatawad sa sarili at sa iba. Pagtitiwala sa plano ng Diyos kahit hindi nakikita ang katapusan. Sa bawat pagbuhos ng luha at bawat tahimik na panalangin, naroon ang pagkabuhay. Hindi lamang sa libingan, kundi sa puso ng bawat naniniwala. Ang panalangin ay nagiging pagkilala. Jesus, salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa iyong buhay. Salamat sa pag-ibig na walang hanggan. Ang panalangin ay hindi lamang mga salita. Ito ay pagbukas ng puso sa bagong simula, liwanag, at pag-asa. Ang pagkabuhay ni Jesus ay hindi natatapos sa libingan o sa unang pagbubukas ng sarkopago. Ito ay nagbabago ng buhay ng bawat tao araw-araw. Sa ating pakikipagsapalaran, sa bawat pagsubok at sakit, naroon ang paalala. Ang liwanag ay laging lumalabas mula sa dilim. Ang pag-asa ay nananatili kahit sa gitna ng kawalan. Ang pag-ibig ay laging nananalo kahit sa kahinaan ng tao.
Hindi panalo ang kasakiman, kasalanan o takot. Ang tunay na panalo ay buhay na walang hanggan, kapayapaan sa puso, at kababaang loob sa harap ng Diyos. Ang pagkabuhay ni Jesus ay nagpapakita ng panalong ito. At ang sinumang tumanggap at naniniwala ay nakikibahagi sa panalong iyon. Ang pagkabuhay ay isang pangako. May liwanag pagkatapos ng dilim. May pag-asa pagkatapos ng pagdadalamhati. May buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang bawat araw ay pagkakataon upang maranasan ang pagkabuhay sa bawat mabuting gawa, bawat panalangin, at bawat pagpapatawad. Kapag nauunawaan natin ang sakripisyo at pagkabuhay ni Jesus, nagbabago ang puso. Nagiging mas mabait, mas mapagpatawad, at mas mapagmahal. Hindi dahil obligado tayo, kundi dahil naintindihan natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang krus ay nagdala ng sakit, ngunit ang pagkabuhay ay nagdala ng bagong puso, bagong pag-asa, at bagong buhay. Ang pagkabuhay ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay patuloy na buhay sa puso ng bawat naniniwala. Kapag tayo ay nahaharap sa takot, sa sakit, o sa kawalan, may gabay na nagbibigay liwanag. May pag-asa na nagpapaalala. Jesus ay nabuhay at sa kanya, ikaw rin ay may bagong simula. Hindi nagtatapos ang kwento sa libingan. Ang bawat araw ng buhay natin ay pagkakataon upang ipakita ang pagkabuhay ni Jesus. Ang mga salita, gawa, at desisyon ay nagiging patunay ng liwanag na kanyang dinala. At sa bawat puso na bukas sa Diyos, may kapayapaan, may kalakasan, at may kabutihan na nagmumula sa pinakamahalagang pagkabuhay ng lahat. Sa bawat unos, sa bawat problema, sa bawat pagsubok. Nariyan ang liwanag ni Jesus, tulad ng araw na sumisikat sa umaga. Hindi man natin nakikita agad, naroon ito sa puso ng bawat naniniwala. Ang pagkabuhay ay hindi lamang pangyayari sa nakaraan, kundi kakayahan nating lahat na maniwala at magmahal sa kabila ng dilim. Kapag naranasan natin ang pagkabuhay, natural lang na ibahagi natin ito sa iba. Ang kabutihan, ang pag-ibig, ang pag-asa, lahat ay naging tulay para sa iba upang makita rin ang liwanag. Ang bawat simpleng kilos, bawat panalangin, bawat turo, ay nagiging patunay ng buhay na walang hanggan. Ang pagkabuhay ni Jesus ay hindi natatapos sa simbahan o sa pista. Ito ay kwento ng bawat pusong nagmamahal, bawat buhay na nagpatawad, at bawat tao na naniniwala sa kabutihan. Ang kwento ay nagpapatuloy sa bawat araw, sa bawat tao, at sa bawat puso na bukas sa Diyos. Ang pagkabuhay ay higit pa sa simbolo o ritual. Ito ay pag-asa sa gitna ng takot, pag-ibig sa gitna ng kasalanan, at liwanag sa gitna ng kadiliman. Ito ang mensahe na dapat dalhin sa puso. Huwag matakot sa kamatayan. Huwag panghinaan ng loob sa kawalan. Magtiwala sa Diyos sapagkat may buhay na walang hanggan. Mula sa libingan hanggang liwanag, mula sa takot hanggang pananampalataya, mula sa kamatayan hanggang buhay, ito ang tunay na kahulugan ng pagkabuhay ni Jesus. Hindi lamang ito kwento ng nakaraan, kundi paalala sa bawat isa na may liwanag sa dulo ng kadiliman, may pag-asa sa gitna ng pangungulila, at may buhay sa bawat pusong naniniwala. Like kung ramdam mo ang liwanag at pag-asa ng mensahe. Share sa kaibigan o pamilya na pwedeng ma-inspire. Comment, handa akong maniwala at magmahal. Subscribe para sa mas maraming malalim na aral at inspirasyon araw-araw.